Ay, nako mga mare. Nako, eto na nga. Gusto niyo bang mas maging ka-exciting ang araw nyo? At talaga nga naman, di ba? Kung gusto niyo ng laro, ay talaga nga naman, it's really fun. Di ba ang datingan? Sino ba naman ang ayaw ng fun and exciting na laro? Lalo na kung boring ang oras mo, di ba? Kung mahilig ka sa Tong Its at iba pa, tara na sa Game Zone. Fun, believable, mare ha. Ito sa Game Zone dahil you play a real game of Tong Its with real player for free. Ayun, Toray, di ba? Dahil may chance ka din makisplit sa over 34 million pesos na premyo at may chance ka pang to claim ng 14,640 pesos daily. Ang makukuhang cash credit, mare, ay pwedeng gamitin panlaro sa kahit anong game. Kaya pwede mo na rin i-cash out, di ba? Correct, hindi ba? Na pwedeng ipanlaro sa kahit na anong games, hindi ba? Kaya nga naman may dalawang event kada araw na ito. You can visit them at gzone.ph or pwede mong bisitahin ang kanilang mga social media platforms on Facebook, TikTok, and Instagram at Tara Game Zone. Gina, Tong Its, tara sa Game Zone. Tandaan na gaming is dapat fun lang. Tama, you can visit pagcor.ph/regulatory or you can email them at keepitfun at pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025, EGLD. Reference number MKTG 2024-2564. Tandaan po natin that gaming is 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Mahilig ka ba sa Tong Its o table card games? Tara na sa Game Zone. Sa Game Zone, you play a real game of Tong Its with real players for free. May chance pang makisplit ng over 34 million pesos and a chance to claim up to 14,640 pesos daily. May dalawang event araw-araw. G ka na ba? Visit gzone.ph today. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Bitay na ako sa di nakaka-stress. Game na game sa Game Zone. Visit gzone.ph. Real player, real game. All set to enter your travel era? Let's fly and go to select destinations from as low as 100 pesos one-way base fare with AirAsia Flash Sale. Book now until March 22, 2025 via the AirAsia Move. With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Yan, isang magandang umaga pa rin po sa lahat ng ating mga pangga, Metro and Mega Manila, sa mga bumabiyahing ngayon mga naghahanap buhay. Ako po si Kapitana Sisa. Ako naman si Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Woo! Diba? Hello pa rin po sa inyong lahat at kayo patuloy pa rin po nakatutok sa Energy FM. Mabilis naman ang mga views natin diba? sa ating FB Live. Correct, diba? Parang lahat sila, diba? Ang dami talaga nakikurious kung gaano tayong kagaganda. Ooh, yes! I love it. Oo. Hindi, may mga istasyon pa rin naman sa radyo, mara na talaga mukha silang artista. Oo naman, pero pili lang. Magtuturo ka na ba naman yung mga itsura na wala? Ihiwalay ang nabubulok pero sa hindi. Pero pili lang naman, diba? Oo. Kasi dati, mare. Maganda nga yung panukala ng gobyerno, segregation. Diba? Hindi to basura, ate. Hindi, iwalay ang plastic sa hindi plastic. Ikaw ba? Nung ikaw ay bata, ano ba talaga pangarap mo? Pangarap mo ba talaga maging DJ? Ay, hindi. Pangarap ko, alam mo kung ano? Ano? Pag nasaan ng buong sangkalalakihan. Kaya hindi binigay sa'yo.
ka, ganun na. Alam ko magiging haliparot ka. O ito, di ba? Lalagyan kita ng pututoy. Para hindi ka makapaglandi. Which is, hindi naging hadlang. Hindi naging hadlang. Nakakapaglandi pa rin naman. And a lot more. Ooh, yes. Ang dami nagagamit. Tama, di ba? Oy, pero batiin lang natin ang mga misis ngayon na namomroblema na hindi mapatuyo ang kanilang mga labahin. Dahil nga, ang buong Metro Manila ay uulanin ngayong maghapon. What? Ayan, wow. Oo, dahil nga daw sa shear line, Mare. Walang bagyo walang bagyo. Ano yun? Oo, shear line it's amihan. Para tama ba? Akala ko yun yung namatanggi. Sheer yun. Si Sheer. Hindi pala yun. Akala ko siya yung kumanta ng You told me! Yeah, Sheerin yun. Oo. Daming entry na akla. Parang akala mo Friday na. Hindi, bukas pa yun. Oo nga. Uy, pero Mare bukas nga pala, magkita-kita tayo. Asan na? Oo, nawala. Grabe. Oo nga. Ano na nangyayari? Pero alam mo, bukas nga, Mare, ay meron tayong pupuntahan. Ano nga ba ang pupuntahan natin, Mare? Basa? Eto na, get ready for the ultimate sustainability event of the year, which is the Nation Builders and Muslim Award proudly present the #1 sustainability festival in Asia. Basa! Join us on March 21, 2025 at 4 p.m. at Okada, Manila for an inspiring celebration of innovation, sustainability, and social responsibility. Engage your trailblazers in the field, explore groundbreaking solution, and become part of the global movement for more sustainability world. Oh, amazing! So, pangga! For tickets and inquiries, message their Facebook page at Nations Builder and Muslim Awards or call their hotline at 0968 8581-982. And also their landline number, Mare. Ang landline number is 8280-2965. Parang bidyoke. The Bluetooth device has been successfully connected. See you there, mga pangga. Diba? Na nakakaloka to the Iceland. May award ang Baklitas bukas. Yes. Diba? Tatanggap po tayo ng Podcast of the Year Award. Thank you so much to Bingo Plus, diba? Yes. Kasi diba, kung hindi naman dahil po sa inyo, wala pong podcast ang Baklitas na magkaka-award. Thank you so much po, Bingo Plus. Diba? Oo. It's an honor. Bukas ay magkakaroon tayo ng pagkakataon na ipagdiwang ang Season 1 ng Baklitas sa podcast. Correct, diba? Na hindi po namin nagawa kung hindi pa kami nagkaroon ng award. Correct, hindi ba? Maraming salamat po muli sa Muslim Awards and of course sa Bingo Plus. And of course sa Energy FM na nagtiwala sa dalawang bakla. Kaya nga, na nung una hindi pa pinagkatiwalaan. Kung malalaman nyo lang ang humble beginning. Correct, hindi ba? Paano kami na-api? Kung paano kami nabaliwala. Kaya ngayon ito ang way namin ng paghihiganti. Ang sakupin ng sangkatauhan at hatiin ng dagat sa pamamagitan. Hindi kasi Moises. Ay, hindi ba? Mara, hindi nga pwede, di ba? Hindi pwede maging Moses. Paano? Bakit? Nahati din naman ni Maui yung dagat. Ganun yung wow. What can you say? You're welcome. Ayop ka. Ay nako, hindi pwedeng Hoy, walang ganyan doon. Wala. Ay, magkakaroon daw ng collab si Tita Mel at saka si Moana. Talaga? Ano nang tawag? Muwag pa kailanman. Sa tabing dagat. Oo. Hoy, ano na chika mo? Ay, pero ito na nga chika ko, Mare. Kasi nga, di ba kamakailan lamang, nakita nga natin na itong si Miss Chris Aquino ay may post sa kanyang social media account kung saan binibigyan niya nga ng tuldok ang haka-haka na sila nga ay hiwalay na ng kanyang karelasyon na si Dr. Mike Padlan. Ay! Hiwalay na! Ayan na naman. Ate,
At saka, we would like to take this opportunity na din na huwag kayong magalit sa amin. Dahil, di ba sinabi naman namin nung kami ay chumika ni Kapitana Sisa, hindi namin pinagtatawanan si Miss Chris Aquino. Oo naman. Diba? Gusto lang namin i-light yung mood dahil sobrang nakakalungkot. Alam nyo kami mismo ni Kapitana Sisa, hinahangaan namin si Miss Chris Aquino. Diba? Mga loads nga namin yan dahil yung hosting niya, skills niya, bongga. Na nakakaloka. Pero yun na nga, Mare. Kahapon nga ay umugong na nga ang usap-usapan na matapos mag-post ang anak ni Dr. Mike Padlan. Ayan, kung saan ipinagtanggol niya ang kanyang ama. Ang pangalan ng kanyang anak ay si Miguel Lorenzo Padlan. Ang nakakaloka sa post nitong si Miguel Mare, sinabi niya doon na may mga pagkakataon nga daw. Una sa lahat, pinasinungalingan niya ang lahat ng sinabi ni Miss Chris Aquino. Hoy, for the first time yung kumukontra sa lola mo. Oo, kasi naman Mare, di ba alam naman natin na halos lahat na naging ex ni Miss Chris Aquino, may chika siya na nega. Siniraan niya, yun yun yung yun yung mga chika. I-sugarcoat mo naman Erekta na natin. I-sugarcoat mo ng konti, boy. Hindi, tsaka alam mo yun, may consistency naman din siya. Kasi sa lahat naman na nakakarelasyon niya at ihiwalayan niya, di ba, consistent siya sinasabi niya lagi na, you did not love me. So yun na nga, Mare, naglabas ang saloobin si Miguel Lorenzo Padlan, anak ni Dr. Mike Padlan, tungkol sa mga naging revelasyon ng Queen of All Media na si Miss Chris Aquino. Dumepensa si Miguel sa sinabi ni Chris Aquino na hindi minahal ng kanyang ama na doktor at nagsalita na tungkol dito. Mare, alam mo, sinabi pa doon ni Miguel. Ayan, ni Miguel. May mga pagkakataon na nawawala na ng oras yung kanilang ama dahil palipad-lipad ito sa Amerika. Tsaka hindi lang para alagaan si Chris. Mare, diba? Bukod sa oras na nawawala para sila ay gabayan ng mga anak at sa mga pasyente, Mare, medyo pala financially pala. Nawala ang mga kliyente at mga pasyente. Diba? Medyo gumewang financially kasi nga paroon parito. Correct. Diba? Na puntang Amerika, babalik ulit dito, pupunta ng Amerika. Tapos diba may chika itong si Miss Chris Aquino? Ginagawa nilang Divisoria. Diba? Jet setter. Mabuti mo laging may piso fare papuntang Amerika. Tapos ibang gagamitin mong airline. Ang gagamitin mo yun, nadidelay. Tapos iba talaga ang mga ginagawa mo. Tapos kung kami nakakalabas lang sa radyo. Sinampal namin kayo. Hindi. Yung mga airlines na ang tagal ng layover. Oo. Diba? Yung mga ganyan. Nakakaloka. Hindi, pero totoo din yung Mari, diba? Sinabi din ng anak niya na para di pong, alam mo yun, financially, alam mo yun, kumaga parang hindi stable yung kanyang ama, kaya siya nagsasalita. Eto pa ang chika, Mare. Ano? Kasi nga 'di ba sinabi nung si Miss Chris Aquino na tumanggap nga ito ng professional fee. Tumanggap daw si Dr. Mike Padlan ng professional fee sa pag-aalaga sa kanya. Diba? Binabayaran daw niya. Mare, sinabi nitong si Miguel na yung binigay mo po ay hindi po siningil sa'yo ng ama ko or hiningi sa'yo ng ama ko. Binigay mo yon dahil kusa mo yung binigay out of your generosity. Pangit nga naman yun, Mare. Magkarelasyon kayo, ipapangalandakan mo kung ano yung ibinigay mo. Ay, oo nga naman. Diba? At saka yung sinabi ni hindi mo na dapat yun na binobroadcast, diba? Kunwari, diba, nagbigay ka ng motor, nagbigay ka ng L300, mga ganong aspeto. May mga pagkakataon pa nga daw, Mare, na yung kagaya ng sinabi ko kanina, nawawalan na ng oras ang kanilang ama sa kanila. Pero sinisigurado naman daw ni Dr. Mike na sa mga pagkakataong kailangan nila Miguel ng ama, nandun daw siya. Correct naman. Sa ngayon daw, Mare, sabi niya ni Miguel ay lilipad muli itong si Mike Padlan, si Dr. Mike Padlan papunta ng US. US ba? Hindi ibang bansa. Basta yung sa ibang bansa upang nang sa ganun na ilagahan yung kanyang tiyahin. Yung tiyahin nila Miguel na hindi ko alam kung kapatid or kamag-anak nitong sila Mike para alagaan dahil nga kaka-opera pa lang daw. Pero etong nilinaw, alam mo, hinangaan ko talaga yung bata itong si Miguel, Mare. Kasi
sobra yung respeto niya kay Miss Chris Aquino. Sinabi nga niya, ang tawag nga niya kay Miss Chris Aquino, Mama Chris. Diba? Sinabi nga nito, Mare, na na mataas ang respeto at mahal na mahal sila. Correct, diba? Tsaka isa sa mga giniit ni Miguel, diba? Kinaganda lang nito, na kaya siya nagsasalita is hindi para, alam mo yun, siraan kung sino man. Kung hindi, syempre, yung tatay niya kasi ang medyo nadehado, kaya kailangan niya mag-stand firm para sa tatay niya at bilang kapamilya, bilang anak, 'di ba? At pinabubulaanan niya ang mga yung accusation na hindi nga daw minahal si Chris Aquino. At saka mabigat, Mare, yung stop trash talking Chenes sa sinabi ni Chris. Na parang tipong wala naman daw ganon. Minahal. Actually, ina-acknowledge ng mga anak na totoong minahal sila. Na kaya lang sana din daw na wag naman daw alam mo yun, gumawa ng kwento na para bang ang nangdehado ay yung tatay niya. Minahal daw ng tatay niya si Miss Chris Aquino sa paraang alam nila. Kaya lang hindi, may mga punto talaga na hindi nagwo-work out. Yun ang pinunto niya. 'Di ba, ni Miguel? Sabi dito ni Rhea, hindi pwede makipaghiwalay itong si Chris nang walang isinusumbat at hindi niya sinisiraan ng mga ex niya. Yung huli nga lang yatang post parang pinapaayos daw niya kay Alvin kung meron pa bang hindi nababayaran kay kay Doc. Talaga? Oo, kay Doc M. 'Di ba? Pinapaayos pa daw niya, pinapaalam pa, pinako-compute pa kung meron pa bang mga hindi nabayaran. Hindi naman dahil sa alam mo yon na may nag-react or stand against you, 'di ba? Ibig sabihin lang nito ay masama ka ng tao, Miss Chris. 'Di ba? Maaari siguro maintindihan natin kasi syempre may pinagdadaanan kami karamdaman ka. Pero Mari, kasi hindi mo naman pwedeng gamitin yung karamdaman mo upang nang sa ganun ay yung mga tao alam mo yon, maibaba mo. Kasi aminin natin, Mare, 'di ba, doktor naman kasi ito. Correct. 'Di ba, mawawalan naman ng credibility kung ganyan ang mga chika tungkol sa kanya. Correct, 'di ba? Na kumbaga parang ano pang babalikan niyang karera after nun, 'di ba? Alam naman natin financially struggling pala sila na. Ng bonggang-bongga. Hindi naman dahil sa sinusumbat sa kanya 'yun. At saka, Mare, walang platform itong mga tao na ito. 'di ba? 'Di ba? Ano nga laban nila kay Miss Chris Aquino? Kaya nga alam mo sa history ng mga nakarelasyon ni Miss Chris Aquino, first time na may sumagot talaga sa kanya. 'Di ba? Na actually hindi pa nga bastos yung bata Hindi bastos. Parang kinlaro lang niya. Kumbaga parang highest respect na meron siya, 'di ba? Ng bonggang-bongga. Pero yun na nga, as in talagang yun, good luck na lang din, 'di ba? Paano yung reaction, Mare? Talagang good luck na lang yung sabi ko. Gutom na yung mga bakla. Hindi, kasi si Karen nagme-message, nakikita ko. Ano sabi ni gandang Kara? Sabi niya, may food po. Ayan, may food daw. Alam namin, ako nga nag-receive ng resibo ng food mo, Okay na? 'Di ba, ng bonggang-bongga. Pero anyways, 'di ba, kung ano man din 'yan, 'di ba, sana lang talaga din maayos din nila ito, 'di ba? Kumbaga may punto yung anak, siguro may pinupunto rin naman si Miss Chris Aquino. Better yet siguro is mag-usap na lang in a diplomatic way, 'di ba? Alam naman natin na mabilis din naman kausap si Miss Chris Aquino Pero yun nga, napapansin lang talaga ng mga tao at mga netizen, 'di ba? Na para bang wala ka namang hindi siniraan sa every time na makakarelasyon mo. Parang ganun, 'di ba? Na parang halos lahat laging kawawa yung nakikipaghiwalay sa iyo. 'Di ba? Yung mga ganon. Parang syempre yung mga tao din ngayon parang nag-iisip na din ng bongga. Syempre on social media, lalo on social media, 'di ba? Correct. Kasi dati kung ginagawa niya kala Joey Marquez, kala alam mo 'yon, James Yap, 'di ba? Tapos dito pa yung sino to, yung politiko. Si Mark Leviste. Oo, 'di ba? Na parang tipong halos lahat kung titingnan ng mga tao yung patterns, halos lahat laging ang sinasabi is hindi ka minahal, hindi ka ganyan. Hindi ka pwede magsalita ng ganun, lalo na kung oras ang ibinigay sa'yo. Para naman mag-effort na makasama ka. Pumunta pa ng Amerika. May punto din naman siguro si Miguel dito, 'di ba? At saka alam mo, ang hinaing ng anak na nasasaktan para sa kanyang amang hindi nagsasalita. Correct. 'Di ba? Napaka-gentleman pa din ni Doc M. Overtime na daw tayo. Diba? Siya, magpapaalam na kami.
But anyways, ako mga bangga, bukas po magkarinig ang magpanooran naman tayo para sa isang umatagmong chikahan na dala-dala ng dalawang bakla. At bago tayo magpaalam, Mare, pasalamatan lang natin ng Mang Inasal dahil may padala silang pagkain. Ay, thank you so much po sa Mang Inasal. Ayan. Ng bonggang-bongga. Ayan. Muli po ako po si Kapitana Sisa. Ako naman po si Tita Cora. And we're still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Isa pa! Anong sigaw mo? Sabihin mo! Energy! Hi Pangga! Ako po si Gandang Kara and don't forget to follow us sa lahat ng mga social media platforms namin at Energy FM 106.7 sa Facebook, sa Twitter, Instagram, YouTube, and TikTok. At samahan mo na rin ako sa aking programang Hot Stories na lagi po akong live 12 noon hanggang 3 p.m. sa TikTok Live or sa Facebook Live. Ako po nag-iisang chicks ng radyo, si Gandang Kara. Panggawag mo sabihin radyo, sabihin mo, Energy!